My dear brothers and sisters, at the end of our gospel this Sunday, after the people had eaten and were satisfied, the disciples of Jesus did something seemingly ordinary. They gathered the fragments left over. And in another version of this gospel, Jesus himself explicitly instructed his disciples, gather the fragments left over. Tipunin ninyo ang mga natira. My dear brothers and sisters, this is not just a simple reminder not to waste food. Nung sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang mga natira, hindi ito parang kapag kumain tayo sa restaurant, pagkatapos may natira, sasabihin natin, i-take out na lang natin kasi natira. O hindi ito yung karaniwan na kapag may kainan, bago tayo umuwi, magbabalot tayo. O sa tinatawag natin ngayong nagsasharon. When Jesus tells his disciples, gather the fragments left over, Jesus is teaching a lesson beyond food. In fact, Jesus is teaching us a profound lesson in life. When Jesus tells his disciples, gather the fragments left over, he tells them, and he tells all of us, do not waste what God has given you. Huwag mong sasayangin ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang magsasayang. The truth is, God gives abundantly. That is why there are leftovers. Kaya may natira kasi sobra-sobra ang binigay ng Diyos. And our first reading today from the book of the prophet Isaiah beautifully describes the generosity of God. The Lord tells his people, come to the water. Come receive grain and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. God gives freely. God gives abundantly. God pours out his blessings without any payment. And because God's gifts are precious, they should not be taken for granted. They should not be wasted. If we appreciate God's gifts to us, we should not waste them. That is a form of expressing our gratitude to God. Kapag binigyan tayo ng Diyos ng biyaya, ipinapakita natin yung ating pasasalamat, hindi lang sa pagsasabi ng thank you, Lord. Ipinapakita natin yung pasasalamat natin sa biyaya ng Diyos kapag hindi natin sinasayang ang mga biyaya niya sa atin. Halimbawa po sa mga magulang na naririto, kapag binigyan ninyo ng pera yung inyong anak, at nakita ninyo na yung binigay ninyong pera sinayang lang sa mga walang halagang bagay, hindi ba sasabihin nyo, sayang naman yung pinagpaguran ko? Parang binaliwala lang, hindi pinahalagahan. And so the greatest enemy of gratitude is waste. Kapag sinasayang natin yung ibinigay sa atin, parang hindi natin pinapahalagahan yung nagbigay sa atin. Kapag sinasayang natin ang biyaya na ibinibigay sa atin, parang wala tayong utang na loob. When we waste God's gifts, we forget that the gifts come from a loving God.
And so today, Jesus reminds us not to waste the gifts given to us by God. Huwag nating sasayangin ang mga biyaya ng Diyos. Because God Himself never wastes anything or anyone. Ang Diyos hindi rin nagsasayang. In our second reading today, St. Paul emphatically asks, what will separate us from the love of Christ? Ano ba ang pwedeng maging dahilan para mapalayo tayo sa pag-ibig ng Diyos? Ano ba ang pwedeng maging dahilan na hindi na tayo mahalin ng Diyos? And St. Paul concludes, nothing, absolutely nothing, can separate us from the love of Christ. Walang anumang dahilan ang pipigil sa Diyos para mahalin tayo. Not even our sins, not even our woundedness, not even our evil deeds, not even our dark past can separate us from the love of Christ. Because nothing is wasted in the hands of God, because nothing is beyond the love of God. Walang nasasayang. Kahit ang ating kasalanan at kasamaan, hindi masasayang sa Diyos. Mamahalin pa rin niya tayo sa kabila ng ating kahinaan, kasalanan at kasamaan. My dear brothers and sisters, today let us look at ourselves and check, am I wasteful? Do I waste the blessings of God to me? Sinasayang ko ba ang mga biyaya ng Diyos para sa akin? Today we are reminded, first, not to waste food. Huwag magsasayang ng pagkain. Hindi ba, nung bata tayo, lahat naman tayo sinasabihan, o huwag mong sasayangin ang pagkain, ubusin mo yan. O kaya ngayon, kahit na medyo matatanda na tayo, pag maraming pagkain, inuubos pa rin natin. Kaya mataas ng kolesterol. Huwag sasayangin ang pagkain. Kumuha lang ng sapat. Huwag sobra-sobra na hindi naman natin kakayaning ubusin. We're always reminded that many people are hungry while many others waste food. Maraming nagugutom habang marami naman ang nag-aaksaya ng pagkain. Let us not waste money. Huwag sasayangin ang pera. Kasi yung pera pinaghihirapang kitain. Minsan sinasayang natin yung pera sa mga wala namang halagang bagay. That is why even the Lord in our first reading today asks, why spend your money for what is not bread? Why spend your wages for what fails to satisfy? Bakit nyo sinasayang ang inyong pera sa mga hindi naman mahalaga? Sayang lang. Bili ka ng bili. Hindi mo naman nagagamit, itatago lang sa cabinet, tapos makakalimutan na. Sayang naman. Yung mga anak na binibigyan ng allowance ng kanilang magulang, huwag naman nating sayangin ang pinaghirapang kitain ng ating mga magulang. Pero siguro pwede rin po nating sabihin mga magulang na binibigyan ng allowance ng kanilang mga anak, huwag din naman nating sayangin yung pinagpapagura ng ating mga anak. Baka nauubos yung allowance na binibigay sa atin sa ka-o-order sa Shopee. Baka nauubos sa bingo o sa Tom Eats. Sayang naman. And even in our society, how much money is wasted, especially in corruption.
yung mga pwede sanang gamitin para pabutihin ang buhay natin, pagpagawa ng maraming eskwelahan, pagbigay ng kabuhayan, trabaho, nasasayang dahil nakukuha at ibinubulsa ng iilan. Hindi na sana kailangang magtrabaho sa ibang bansa ng marami nating kababayan kung hindi nasasayang ang pera dito sa ating bansa. O kaya minsan po, sasabihin ng ilan sa atin, yung pinagpaguran ko at ibinayad kong tax, nasasayang lang sa mga pinapasweldo sa pamahalaan. Sayang kung hindi na ibabalik bilang serbisyo sa mamamayan. Let us not waste opportunities, especially the opportunity to do good and to be good. Maraming pagkakataon ang binibigay sa atin para tumulong at magpakabuti. Ilang beses nating pinalampas ang pagkakataon na yan. Maraming pagkakataon ang binibigay sa atin ng Diyos para pagbutihin ng ating pamumuhay, gawin yung tama. Pero ilang beses nating pinapalampas ang opportunity na yan. Madalas may opportunity ibinibigay ang Diyos, pero pinapalampas natin, sayang. Let us not waste our talents. Kung may biyaya ka, may gifts na binigay sa iyo ang Diyos, gamitin mo para sa kabutihan ng iba. Let us not waste our time. Because every moment is a gift from God. And we know that once today is gone, it will never return. That is why we have to treasure every moment. Bawat oras, sana hindi natin sinasayang. Ilang oras kaya ang ating sinasayang sa ating buhay sa paggawa ng mga wala namang halagang bagay? Ilang oras kaya ang nasasayang sa pagtsitsismisan? Sayang naman ang oras. Ilang oras kaya ang nasasayang natin na nakatunganga lang sa trabaho? Sayang naman ang oras. Ilang oras kaya ang nasasayang natin nang wala tayo sa ating pamilya? Sayang naman ang oras. At ilang panahon kaya sa ating buhay ang nasasayang dahil sa galit, sa hinanakit, sa tampo, sa samaan ng loob? Sayang naman ang oras. Time will never return. And so let us treasure each moment. Let us not waste our time. Do not waste relationships and people. Our world today easily discards people, especially those who are no longer productive and could not contribute to our lives or to society. Yung wala ng pakinabang, wala na ring halaga. But Jesus never wastes people. If Jesus gathers the fragments of bread, Jesus also gives importance even to the fragments of our lives. My dear brothers and sisters, let us not waste the gifts of God to us. Huwag magsasayang. Alam niyo po yung aking paternal grandparents, yung aking lolo sa father's side ay karpintero. Gumagawa ng mga bahay, meron siyang workshop, gumagawa ng furnitures. Yung aking namang paternal grandmother, yung aking lola, ay seamstress, mananahi. Nasa bahay lang siya, nagtatahi. And one thing I learned from their trade is not to waste. Kapag yung lola ko gagawa ng damit, may tela, talagang gagawan niya ng pattern para bawat putol, gupit ng tela,
walang masasayang. Hanggat maaari, konting retaso lang ang matitira doon sa tela. Kasi pag nagkamali ng gupit, sayang yung tela. Yung lolo ko kapag magpuputol ng kahoy, ganun din, dapat bawat putol may purpose para hindi masayang. I remember one time, I asked my grandfather, sabi ko sa lolo ko, gusto kong tumulong sa kanya kasi may ginagawa siyang furniture doon sa kanyang workshop. O sabi niya, sige, halika, tulungan mo ako. Binigyan niya ako ng maliit na martilyo at binigay niya sa akin yung isang kahon ng mga deformed na pako. Yung mga balubaluktot na pako. Sabi niya, o sige, tuwirin mo yan para magamit pa. Para hindi sayang. On Tuesday, my dear brothers and sisters, we will celebrate the feast of Saint John Mary Vianney, the patron of all priests. In the life of Saint John Mary Vianney, he wasted no time and gave himself totally to the service of God's people. Imagine spending 16 hours in the confessional every day to hear the confessions of people. Walang sinayang na oras para ilapit ang tao sa Diyos, ibalik ang tao sa Diyos. Please, on Tuesday, remember your priests in your prayers, that we too may be like Saint John Mary Vianney, that we too may not waste our time as priests to unnecessary things, but we may dedicate all our lives, every moment of our lives, for God and for His church. My dear brothers and sisters, every day, God pours out many blessings to us. Let us not waste them. Huwag sasayangin ang biyaya ng Diyos. For in the hands of Jesus, every fragment matters. Every life has dignity. And nothing entrusted to the hands of Jesus is ever wasted.